Para nakasubsob, 'yan. Regarding dun sa sinabi ni Lacson, ibig sabihin pinakamatalinong senador si Lito Lapid, tama ba, Boss Buds? Oo, 'di ba? Oh, eto, balik natin yung sinabi ni Lacson, biruin mo sabihin niya 'tong mga katagang ito, ayun na po ang bahala. Kasi puwede naman po talaga 'to, siguro sa mga military function o yung mga grupo ng mga militar, grupo po ng mga taong, 'di ba? Minsan totoo 'yan, pero hindi po sa Senado kasi po sa Senado, ah, ang katangian po ng mga senador ay mga debate talaga 'yan, eh. Eto po, ulitin lang natin. There is a saying, the loudest one in the room. Kasi ito, panira niya 'to kay Marcoleta, eh. The loudest one in the room is the weakest. He is overly vocal, boastful, or aggressive, so he can create an image of his strength through noise. It is best to ignore and make him stand on an empty platform. Di po empty platform ang tinutuntungan ni Marcoleta. Common knowledge po yun, may mga notarial office na di mismo lawyer po. Lahat po ng notaryo, hindi po lawyer yan. Paniwala kayo sa akin. Binabayaran nilang lawyer weekly sa PC Gamer ng seal at binigyan sila doc number kasi nakarehistro po yun sa City Hall. Cosbats noong kay PRRD, ultimong pagpapaalis ng skin tags and panonood ng Netflix ginagawa ng issue. Ghost project pa kaya na malaking issue ngayon? Patawa talaga tong gobyernong to. Naalala nyo nung bago pa lang na Vice President si BP Inday, sumakay lang sa helicopter, ginawa na nila malaking issue. Kasi daw gumagamit pa ng chopper. Hindi naman po, BBS Las Vegas, correct, maraming notary public ang hindi lawyer. Hindi po, lahat po yan lawyer. Ang sinasabi po na hindi mismo yung pumipirma lawyer. Kasi po, tauhan niya yun eh. Tauhan niya po yun. Hindi po pwedeng peke yun. Pagka iba po yung, kumbaga inaalaw ng lawyer yun. Kaya ang ginagamit nga yung mga paraphernalia niya. Hindi lang kaya ni Lacson makipagdebate kay Marcoleta kaya silent na lang siya. Ayun ang problema. Hindi po kasalanan ni Marcoleta kung wala kayong kakayahan sa debate. Dexter Todok, Boss Badong, sapul na siya sa sinabi niyo na si Miriam Defensor maingay, puno ng laman ng ulo. Hindi po kasi applicable yan sa mga mambabatas dahil ang trabaho nila makipagdebate. Ang trabaho po ng mga mambabatas ay mas makita po yung katotohanan, yung mas mainam na batas na gagawin. Paano nyo makakapag-arrive kung hindi kayo magdedebate? Ano yan? Tutulad kayo sa HOR na kung ano sinabi ng speaker, yun na. Si Pinky nilihis na ang investigasyon sa dating senador na daw ang maraming insertion. Kaya nga sinabi ni Senator Lapid na may kanya-kanyang kakayahan ng mga senador na kasama niya. Pero may kakayahan siya na wala yung iba ang mag-direct sa pelikula. Correct? Ah, Tama yun. Kaya nyo ba yung pagda-direct sa pelikula? Kung hindi nyo kaya yan ni Pinuno. Ayaw ni Lacson na maingay sa room, pero siya maingay sa labas at sa bayarang media. Gaya ng ginagawa niya, ganun ba dapat? Ang tanong pa niya, ganito bakit bawal na ba ako magpa-interview? Hindi ka po bawal magpa-interview. Pero, ano po tawag ninyo na habang binabanatan kayo, tahimik kayo, nakaharap yung bumabanat sa inyo, binabanatan kayo harapan. Tapos sa interview nyo siya babanatan, hindi siya nakaharap. Babanatan uli kayo. 'Di ba? Maganda yung magkaharap na nagbabanatan, ganun talaga mga senador. Banatan talaga ng harapan yan, hindi po yan
Pagkatapos bumanat sa inyo, magpapa-interview kayo sa media, dun niyo naman babanatan. Boss Buds, ayon sa post ni Sir Jay Sonsa, company yata ng anak ni Ping ang nagsusupply ng semento sa kontraktor na Diskaya. Tanong boss, for delikadesa, dapat bang mag-inhibit si Lacson? Hindi naman po tayo tanga eh. Okay lang yan. Mga tanga Abante News lang yung tanga. Si Auntie Claire, speaker na rin ba ni Tambi? Ayun na nga ang tanong ng nakakarami, 'di ba? Una ko nang tinanong 'yan, ngayon tinatanong na rin ni Karen Davila. Si Lacson ang best example ng late reaction. Correct. Hindi po kasalanan ni Marcoleta na mabagal kayong mag-react o mabagal kayong mag-isip. Ano sa palagay mo, Boss Bas, gagawin sa mga sasakyan na ibabalik sa gobyerno? Sana ipamigay na lang yan sa mga government. Bigay nyo sa mga ano yan, sa mga nangangailangan. I-convert ninyo. O kaya, ibenta nyo tapos, 'di ba? Kasi mabubulok lang yan pagka ano eh. Nag-imbestiga na si Senator Marcoleta sa BLC. Pero nag-privilege speech pa si Ping tungkol sa flood control project anomaly. 'Di ba parang nagmamagaling siya? Ang tawag po diyan, agaw eksena. Ha? Moment yan ni Marcoleta eh. Gusto mo makiagaw na eksena. Hindi niya naman maagaw yung eksena. Ang pag-aresto at pag-warrant of arrest kay Colonel Garma ay patunay na umiiral ang mga korte sa Pilipinas at hindi dapat sa ICC sampahan ng kaso sa FPRRD. Correct. Rapel Arsiaga, Ivan Sky. Ngayon, kung ngayon ang debate, the next day pa magre-react, baka naglo-loading pa kaya di makasagot. Yung ICI ni Marcos, ghost investigation din, hindi naka-live. Correct. Wala po nagtitiwala. Nawala na nga si Magalong na tanging kilala namin. Ngayon, lihim na lihim pa. Pangit, mapangit po. Alam nyo, Mr. President, ang pangit po ng dating. Diba? Tinutuklas na nga eh. Yun nga yung problema ng mga tao, hindi kami kasama sa pagbabudget. Hindi namin alam kung sino yung mga nag-insert. Bakit nag-insert? O ngayon, alam na namin kung yung mga insertion pa nila yan dahil kada proponent 30%, 25 to 30%. Kaya ang dali lang po, kung sino nag-insert, yun po yung may pera. Naitakas ng lahat ng mga kinurakot, ano pa ipipress na asset nila. Tsaka yung pagpipress po ng asset, yung mga legal lang, dinaan sa legal. Halimbawa, ninakaw mo, binangko mo. Sino po magnanakaw? Kaya nga po cash basis ang labanan eh. Para walang paper trail eh. Tapos ibabangko nila yung mga ninakaw nila. Hindi po totoo yan. Kaya po yung cash basis, cash pa rin yan hanggang ngayon. Pera na lang kung may ginawa sila. Boss Bad, sabi ni Trililing na early this 2026 na pa-ICC arrest warrant laban kay Senator Bato at Godao. Para sa akin, hindi mangyayari yan. Pansin ka ng pansin doon sa tao na yan. Ilang bang sinabi no na nagkatotoo? Sakripisyo daw ang ginawa ni Ko at Tamba. Alam niyo po ang hula. Dalawa lang po yung hula, di ba? Ang dami na po mga manghuhula eh. Ano ba yung mga dating hinulaan na hindi nagkatotoo? Merong mga hinulaan hula na hindi nagkatotoo tapos balewala lang, di ba? Meron eh, kamakailan halos lahat ng mga Duterte vlogger eh. Ang hula po, pwedeng magkatotoo, pwedeng hindi magkatotoo. Yun lang naman yung hula eh. Kung nanguhula po yung isa, tapos hindi nyo pinapansin, hinula nito dati, ganito, tapos, tapos pag may natupad sa hinula, putya, sinabi na yan ni ano eh. Talagang magaling talaga yun. Nakalimutan nyo, ang daming hinula ng tao na yun, hindi naman nagkatotoo. Kasi madali tayong makalimot eh.
Kaya umaasa tayo sa hula, hindi nagkakatotoo yung sinasabi niya. Nagkakatotoo, nagkakataon lang. Nakalimutan niyo yung mga hindi nagkatotoong sinabi. Si Grace po ata ang pumirma sa BICAM kasi nabigyan ng 5 billion. Kaya nga diyan ako nagtataka ba't hindi niyo imbitahin si Grace po? Bakit absuelto kaagad si Grace po sa lahat ng investigasyon? Kita ko yan nung lumabas sila ni Chis Escudero, ngising aso eh. Dahil binigyan daw sila ng akap. Galinato. Boss Badong, ano po kaibahan ng budget amendments sa budget insertion? Di ko po alam. Kasi baka technical, pero yung kahulugan po ng amendments, pagbabago. Yung insertion po, pagdadagdag. So yung budget insertion, may mga dinagdagan silang pondo. Halimbawa po, dinagdagan po yung pondo ng DPWH, particular yung flood control. Yan po yung naganap sa noong 2025, di ba? Pero ang budget po kasi, hindi pwedeng dagdagan. Hindi rin pwedeng bawasan. So ibig sabihin kung nagsiksik po sila, naglagay po sila ng budget para sa flood control, may binawasan po silang budget. Pero yung particular na amendments tsaka insertion, hindi ko po alam yan. Baka may meaning sila ng iba eh. In general, pag sinabing amendments, pagbabago. In general, pag sinabing insertion, pag pasok, pinasukan ka ng pondo.